Ito muna bagong balita, Jen. Sige. Nako. Latest ito. Opo. Breaking news. Kalalabas lang po ng Supreme Court, Sen, nagpa-presscon po ang tagapagsalita ng Korte Suprema. At inilabas na ang desisyon dun sa kinuekwestiyong constitutionality ng impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Iisa-isahin natin kasi ito ay wala pa mismo yung papel ng desisyon, pero ipinaliwanag na nung tagapagsalita ng Korte Suprema, si Attorney Camille Ting. Yan. Number one, Senator Dante Marcoleta, eto po, Your Honor. Una, the articles of impeachment against VP Sara Duterte is barred by the one-year rule. Nako. According to Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Bagyo talaga. Oho. Bagyo. Ito pa, Talaga. kadugtong. The Senate could not acquire jurisdiction over impeachment proceedings. Nako. Yun pa, mas matindi. Oh. Ano Bagyo. pa? Pero kahit na bagyo yan, napursi na natin yan. Bagay, opo. Kung sila yung mga Kumbaga, suki natin, Sen. Nakita na natin, sabi Oo. natin, ayan na, pumasok na sa area of Philippine, ano yan? Area of responsibility Area sa of PAR. responsibility ng ating bansa. Alam natin nakikita natin yung kung saan papunta kasi, lalong-lalo na nung ang Korte Suprema kamakailan ay naglabas ng sariling order, nire-require ang dalawang kapulungan ng Kongreso na isumite yung mga ilang impormasyon na kanilang gustong makita upang mapagpasyahan nila yung dalawang petisyon na umabot sa kanila. Doon pa lang sinabi na natin, nakikita na natin kung saan ang direksyon na tinatahak ng Korte Suprema. Okay. Na kung tawagin na ay bagyo. Di ba? So, bagyong SC. Bagyong Supreme Court. Ayan. Talaga pong todo ang signal nito, Sen, dahil sabi ni Attorney Ting, ang desisyon ng Supreme Court ay immediately executory at ito ay isang unanimous decision. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court, unbank. Wala ka ng kapag-apag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa na. Wala man lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong, kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court, ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala eh. Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Opo. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Yun pala yung immediately. Walang forthwith. Kundi agad-agad. Dapat ipatupad pala yan. Ang liwanag naman kasi kagaya ng binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo, ito maaaring magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin dyan. Okay. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw na hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mo ipakakain sa Senado yun? Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw na hilaw din. Halos halos bigas pa makakain mo ba yun? Ang gusto kasi pikit mata yung kakainin eh. Hindi, kaya nga sinabi ko na sa iyo nun. Kung matutuloy, sinasabi ko nga eh. Ang totoo niyan, yung unang tatlong impeachment complaints, hindi lang hilaw panis eh. Bakit ka mo? Ganun ba? Kalahin mo yung pinatagal. Oo nga, nabinbin eh. Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Subukan mo ang isang Sinaing. ang isang niluto Opo. ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw, alis sa dalawang mangyayari, kinain ng daga o napanis. Napanis. Napanis po. Paano mo idadali sa Senado ngayon?
Nag-ano pa naglululundag pa nung pumunta eh. Yun na nga po. Forthwith. Opo. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional eh. Aha. Isipin mo, yung tatlo, hindi nila isinalang. Nilagay sa cabinet, napanis, o pagkatapos gagawa ng pangalawa raw at diniretso sa Senado. Aha. O sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the one-year rule ban. Hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, dapat yung pang-apat, kasi ituturing mong pangalawa ito eh. Opo. Yung pang-apat halos naging pangalawa lang dahil yung unang tatlo, isa lang yun, pinatay. Oho. Ngayon, kung gusto mong mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Kasi ng pang isang taon. Isang taon eh. Hindi ang ginawa mo, pinatay mo yung unang tatlo pagkatapos nung pumitada yung Pebrero 2025, Opo. bigla mong tinransmit sa Senate. Aha. So nahalata tuloy. Sen, babasahin ko na para Basahin mo. makumpleta ko na yung detalye Sige. at magkaroon tayo ng buong konteksto. Ang sabi pa ni Ting, bukod sa unanimous decision, ang inilabas na pagpapasyang ito, Ting said the first 3 complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. Nakita mo. Aha. The High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Ting said that apart from 1-year ban, the Supreme Court and Bank also found the impeachment complaint against VP Sara Duterte to be violative of her right to due process as enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay running story to Jen, may mga lumalabas pang mga detalye. Meron pala siyang keynote Sen na mga parte ng desisyon. Ito ang isa. Ting quoting a portion of the Supreme Court and Bank's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus VP Sara Duterte unconstitutional. Ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Ito pa po yung isang quote. There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Tama naman yun eh. Alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay sa mismong tuntunin ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Opo. yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, ha? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. Okay. Aha. So,
palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito bigla na lang dumating, December 2, tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, babasahin mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo o tatawagan mo kaagad ang speaker? Siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Impeachment ito eh. Opo. Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang speaker, yun ang referral. Ayun. Paalam mo kaagad sa kanya. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po, yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga pa lang. Ginagawa na namin yan kasi po, magsisimula po yung session, alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon. Hindi mo rin mapapangatwiranan yun. Bakit ka mo? Kasi, pangkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at ni-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Sabi ng speaker, sige, isama mo additional reference of business. Ayun, so pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin yun. May kababalian naman pala Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga, magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala eh. Hawak ko na eh. Bakit ninyo pinangatwiranan ninyo na pati sasagot ng Solicitor General eh? It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A, Session number 36, Order of Business. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin yun. Balikan natin kamo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagka tiningnan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Walang hindi masyadong busy yung araw na yun. Yung December 2, pangkaraniwan, Jen. Monday yun. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session eh. Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. 3 resolutions, 2 panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin no December 2, 30 minutes tapos eh. Bakit hindi nyo isinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay? Doon pa lang. Pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin no? Pinatay po namin. Kaya nilagay sa archive. Sabi ng Korte Suprema, pinatay ninyo, ibig sabihin yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule.
Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema Oo. na nalabag yung 1-year ban rule ng impeachment complaint. Yes. Ayun, oho. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Oho. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Oho. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Oho. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, kahit isa. Oho. Yun pala yun. Wala. Unconstitutional. Bakit? Opo. Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Oho. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Nasaan, ano, ha? Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous eh. Talagang ganun pala, no? Wala. Ganun ka grabe. Oho. Bakit sinabi na walang due process dyan? Kanina, nabanggit niya. Yes. Opo. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, Opo. o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya, walang nangyari. Wala rin ho kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Opo. Oh. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, Section number 2, Opo. Initiation and Mode of Filings. Ang halimbawa gano'n, Initiation of Impeachment Proceedings. Dalawang bagay lang, ipa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-repair mo sa Committee on Justice. Committee on Justice, ayun. Oh. Yung port complaint dumating, hindi, tinransmit ka niyan. Opo, dinala agad sa Senado yun. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, ita-transmit mo. Eh samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, yung pagta-transmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo ita-transmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-repair sa Committee on Justice. Ayun pala. Ngayon ko naunawaan, Nelson, dyan. Kaya pala pinagmisa yan. Patay na. So, nakita Kaya, mo na. kaya oo nga na, ngayon ko lang na-realize. Hindi ba sinasabi na natin Oo yun eh. nga. Nakita ko na yun eh. Nagmisa sila. Opo. Sapagkat ibinaon na nila. Patay eh. Oo. Pangganito. Ito pa yung isang maliwanag. Doon sa pangangatwiran ng Solicitor General, sabi niya, yung puka niyang mga nag-file at nag-endorse ng mga naunang complaints, halos 7 yun dyan eh. Yung unang complaint, isang nag-endorse. Tama po. Parang Percival, whatever. Opo, yung representante ng ano. Yung pangalawa, 3 eh. Nandun sila Arlene Brosa, sila yung ganyan. Teacher ata yan. Oo, tapos Castro. meron na namang parang 2 na naman yon. Opo, Tapos yung isa si Congressman Bordado. O yan, ng Basta Bicol. 7 lahat yon. Ang sabi noong Solicitor General, yung nag-endorse nung 3 complaints. Naunang 3 complaint, Naunang opo. 3 complaints. Nag-endorse din sila, pumirma din sila. Doon sa pang-apat. Pang-apat. Oh. Ang tanong, Oho. so bago nyo tinransmit sa Senate noong February 5, 2025, Opo. itong 7 na nag-endorse
nung unang complaint okay. na nag-endorse din ng pangalawa, ibig sabihin, dalawang complaints ang in-endorse. Tama o hindi? Hindi tama po. Technically, dalawa Hindi talaga yun. violation talaga. Dahil isa lang talaga eh. Ang dapat. Isa lang talaga isang ano. So, nagpasilo sila sa sarili nilang ano eh. Inamin ng Solicitor General. Ito po kanya, pinakita pa yung ano eh, yung pirma dun sa Opo, yung mga pinirmahan po nila, yes. yung signature page nung pang-apat. Ayan po kanya. Ayan po kanya. Ginawang exhibit pa eh. O, di ibig sabihin, kung ako ang Korte Suprema, di malinaw yun. In-endorse mo rito, Yung una. nag-endorse ka dito. Di kayong pito kanya na endorser, bago pa dumating sa Senate, kasi pinirman eh. Opo. Maliwanag na kayo. Dalawang beses nag-endorse kayo ng nag-endorse. impeachment complaint. Paano kayo mag-endorse ng dalawang within 1 year? Hindi pwede. Sayang, ano? Ang alam ko, sa hearing yung sa Senado, dapat ibubulgar itong mga ito, no? Oo, pero nandyan eh. Nandiyan na, Desisyon na eh, desisyon na ng Supreme Court. Ang totoo niyan, Opo. bago sana mapunta dyan, yung mainit na usapin, paano mo itatawid, di ba? Isa pa yun, isa pa pong issue yun, no? Oo, From 19th Congress to 20th Congress. Talaga yun. At nakahanda naman tayo, kahit saan mo isakay. Anong ginamit mo? Submarine, halimbawa? Aeroplano? Hindi na makita, kasi lalim na ng dagat, eh. Ha? O nilangoy mo? Baka boring machine po ginamit. Dinahin sa ilalim ng lupa, eh. Kaya nga. Boring machine na. Pero matutuntun natin. Ha? Masasabihin mo. Sabihin mo lang kung paano mo itinawid. Oo. May statement na po rito ang Senate Court. Ayan, sige, Senate. Alam ko, Impeachment Court. Ito na mga, unahin ko na muna House of Representatives. Kasi sila yung ano eh. Reaction ng House of Representatives. Sige, yan mo na. House of Representatives, sa pamamagitan po ni Attorney Princess Abante, the House of Representatives has yet to officially receive a copy of the Supreme Court's decision. We will review it with utmost respect once furnished. That said, we undergo the following. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang, ngunit kailanman ay hindi ito magiging dahilan upang kami ay tumigil sa pagtupad ng aming tungkulin. The impeachment process is not just a legal mechanism, it is a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco B. House of Representatives 2003 and has a long stood and settled doctrine to allow judicial interference. To allow judicial interference in the initiation of this process risks undermining the very principle of checks and balances. The impeachment is a political act rooted in the people's will. No legal technicality should silence it. This is not about one person. Hindi lang ito laban sa isang opisyal. Ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na manhil ng pananagutan sa gobyerno. The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance. This is constitutional fidelity. Ayun, ang kabuuan po ng pahayag. Naintindihan mo yung sinabi niya? Nahihinuha ko po kahit paano. Ano nga? Ano ibig sabihin? Well, gagawin ng lahat. Huwag nyo kami pakikialam. Gagawin namin ng lahat ng kaparaanan. Kami may trabaho ng impeachment. Ang sinasabi niya, hindi pa niya natanggap, di ba? Hindi pa. Kung ako sa kanila, huwag niyo nang tanggapin. Di ba dapat nilang tanggapin? Tanggapin nila yung katotohanan. Ibig sabihin, Opo. hindi pa nila tinanggap, di ba? Opo. Ang ibig sabihin, okay, kunin mo ng dahan-dahan at huwag mo na ipakita sa iba. Ganun ba? Pagkatapos, pansarili mo na lang. Huwag ka na magsalita kung ano yung pinagsasabi. Yung judicial interference daw yun. O sa Senado naman. Eto naman, nasa Senado. Nako, magugulat ka rito. Ito po ay inilabas ng Senado as impeachment court. Kasi meron silang tagapagsalita, di ba? Si Attorney Tonggol. Si Attorney Reggie Tonggol. Siya ang nag-release ng statement na ito. We acknowledge the Supreme Court's decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional.
the Senate, sitting as an impeachment court, has always acted in deference to the constitutional and rule of law. As a co-equal branch of government, we are duty-bound to respect the finality of rulings issued by the High Court. This decision affirms the careful and deliberate posture taken by the impeachment court that constitutional issues surrounding the articles required clarity before trial proceedings could commence. The court's ruling validates the prudence and restraint exercised by the Senate majority in recognizing those legal uncertainties from the outset. We now await the formal transmittal of the Supreme Court's decision and any related guidance that may affect the impeachment court's jurisdiction moving forward. The Senate remains committed to upholding constitutional order, ensuring due process, and protecting the integrity of our democratic institution. Attorney Reggie Tonggol, spokesperson, Senate Impeachment Court. Nakita mo yung pagkakaiba ng dalawang sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Oho. Ang Senado malinaw. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Opo. Sa yung isa. Huwag nyo kami. Pakialam. Didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin. Oho. Isipin mo merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Opo. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Ganun po ba? Solicitor General ito, halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Opo. Sabi doon sa isa, in relation to the articles of impeachment submitted to the Senate, kailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan. Opo. Alam mo ang sagot nila? Kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kung baga ganito sinayin. Tama. Tayo po mag-obserba po tayo ng kanikanyang ng kanikanyang limitasyon. Kung equal branch po tayo Kaya wag nyo kaming panghimas. Parang ganun Magkakasabi. 4 ito Tinatanong lang naman lahat po ng pumirma 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po ba nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Opo. Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? In relation to that article, blah, blah, blah. Nabigyan nyo po ba sila ng panahon? Nabigyan nyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Opo. Yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan Diba? Ganun ang sagot. Nako. Meron po tayo kanyang sariling spear. Kanya-kanya Oo. Opo. Separation. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Opo. Saman tinatalong lang naman niya Tapos sabi niya, in the case of blah, 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 sabi niya. Pero nakalimutan niya na, ginawa pa niyang bold Opo. Kung yan naman kanya hindi nakakita ng kaduda-duda ang Korte Suprema, kaduda-duda nga kaya nga hinihingi nga sa inyo ito Kasi nakakita siya nakakampi sa katauhan ng isang associate justice, retired Sabi, pumirma na nga tatanungin niya pa kung nabasa o hindi. Di ba? Parang ganun na lang style hilaw nga. Nakita ko yung hilaw nga. Paano ang gagawin mo? Isip-isipin mo naman. Isip-isipin mo, ito nga yung pinapaliwanag natin. Napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the Speaker. Yan po. Ang Speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business, i-refer mo sa Committee on Justice. Ayun. 3 lang. Bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi, 10 session days. Pero pag binilang mo,
kung pang-ilan yung sinabi nilang Session 36, pang-11. Pang 11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-final yung naunang impeachment complaint. Opo. December 2. Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo. Session number 26, sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26. 27, Opo. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Opo. 10 na yung 35 eh. Yung 36 pang 11. Pang 11. Ayun. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung session 26 doon sa bilangan. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwenta. Bilang, oo nga. O, nung i-present na Solicitor General, hindi nauna siya sa 27. Teka muna. 27 agad. 26 Lunes yun, session day yun. Ba't hindi mo include yun? Doon niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, na-file niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yun. So bilangin mo from 26 up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days. Lumilitaw. Oh, Technically, 11 days. Technically, mali na yun. Nasa ng napakaraming mali. Una, pag binasa mo yung order of business, wala doon. Pagka binilang mo, hindi 10, 11. 11 days. O, pagpalagay mo ng tama yun, Bawat bakit kailan? hindi mo dinala sa Committee on Justice? Bakit dinala mo sa archives? Pinatay nila. In-archive. Pag dinala mo sa archives, namatay yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na panis. Pagkatapos, itong lutong panis at hilaw na hilaw, dadalhin mo sa Senado at sasabihin mo, o Senate, forthwith, Lunukin nyo yan, ha? nagmamadali sila. Nguyain nyo ito ng madaling-madali. Ano mga klaseng? Nakita mo sabi ng Supreme Court? Unanimous. Ito po naman ang statement ni BP Inday Sara. Official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. We welcome the Supreme Court's ruling declaring the articles of impeachment against VP Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional for violating the one-year bar article under Article 9, Section 3.5 of the 1987 Constitution. The decision of the Honorable Courts affirms that we had maintained from outset that the fourth impeachment complaint is unconstitutionally infirm. This unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced the constitutional limits against abuse of the impeachment process. We remain prepared to address the allegations at the proper time and before the appropriate forum. Yan po naman ang official statement ng defense team ni BP Inday Sara. Sen. Ewan ko, kung nakita ng Supreme Court to yung verification, isa pang problema yan. Ganun po. Kapag binasa mo yung impeachment complaint na ginawa nila, 32 pages yan, Jen. Yung last page, 32 pages, nakalagay, subscribed and verified before me. Sabi, ang nagsasalita si Secretary General Reginald Velasco. Subscribed and verified before me. Ganyan, ha? Na itong mga signatories are known to me and they're all members of the House of Representatives. Okay. And all of them signed this impeachment complaint consisting of 32 pages. Hindi verification yun. Hindi ba kung Sa mga abogado, tawag doon jurat. Jurat po ang tao. Ano yung jurat? Yung pinapanindigan mo, nakilala mo yung mga taong pumirma. Ayun. At pinirmahan nila ito. At ilan ang bilang ng pahina ng pinirmahan. Yun ang jurat. Yung jurat po ang Para tawag kung doon. gumawa ka ng affidavit na di mo nakalagay doon, subscribe and sworn to before Yes, me, tama po. Subarjaga, exhibiting to me his ID number, blah, blah, blah. Affidavit, Jurat. Ano ba dapat? Abay na kailangan verification verified complaint yun Ito na naman nasa section section 14, kung di ako nagkakamali, ng House Impeachment Rules. Yung mismong verification, kukopyahin mo na lang. Akalain mong nakalimutan. Nakaligtan. Nakalagay ito yung verification Opo. Pagkaraniwang ganito yung kanyang termino. We caused the preparation of this complaint. All of them, 215. We caused the preparation of this complaint and we attest
to the truthfulness of all the allegations based on our personal knowledge, Yun. including our appreciation of the documents appended hereto. Ayun. Yun ang verification. Naglagay pa nga ng isang section dun sa ano na kapag sinabi mong hindi personal knowledge, nakalagay doon, kapag yung apayan, sabi niya gano'n, I attest to the veracity of the allegations based on my personal belief. Aha. Mali yun, hindi tatanggapin. It is as if, sabi niya, it is a mere scrap of paper. Ganun pala. Basura Kung pala yun. yung naglagay ka na nga ng personal belief, hindi pa tatanggapin eh. Lalo na yung wala. Di lalo na yung wala, hindi mo kinopya. Oh. Nako. Isa pang ano yun, isa pang, baka hindi napansin ako, pero palagi ko nakita rin. Oho. Page 32, tingnan mo. Oho. Hindi yun ang verification na hinihingi ng rules ng impeachment. Isip-isipin mo, letra por letra nilagay na nga para sa kanilang guide eh. Kokopyahin mo na lang kung bakit hindi pa nila kinopya. Nako. Talaga naman. O kaya tinatanong ng Korte Suprema, sino ba ang opisina ang nag-prepare nito? Ayaw din nilang ano eh. Ayaw din sabihin. Isa yun doon sa mga ayaw nilang sagutin. Hindi po ninyo kaya. Hindi po namin pwedeng yung sarili namin. Kanya-kanya po tayong Kanya-kanya tayong trabaho. teritoryo. Hindi nyo na pakialam. Huwag nyo na pakialam sino gumawa niya. Basta kami... Ano, Yun ang isa sa ayaw nilang tanggapin. Ayaw. Isipin mo, 4 doon sa 10. Nangatwiran sila, may kanya-kanya po tayong sariling wala tayong teritoryo. pakialamanan. Oo, sinabi nila, hindi po kayo pwedeng maging crowd sa sarili namin. We are co-equal branch of government. Pero bakit na pala doon sa desisyon na ito, parang walang tinawag na oral arguments? Ano? Hindi ba kailangan magkaroon ng oral arguments sa isang usaping ito? Malinaw na nakita niya kaya nga humingi siya ng Ayun. 10 impormasyon. Sabi ko nga yung una pa lang, yung Opo. A, letter A. What is the status of the 3 Oo. initial complaints? Sabi ko, ito na matindi. Diyan pa lang. Doon pa lang, Magkakaalaman na tayo. Nakalimutan niyo ba yung sinabi ko? Tama. Doon pa lang. Nakita niya, pinatay niyo. Patay. Kung patay yun, yung pangalawa, hindi rin pwede. Hindi lalo yung pang-4, lalo hindi pwede. Ay, nakasaglit lang po.